Hello ga, napakalambot naman yung recipe natin ngayon. Gagawa lang tayo ngayon ng konti lang at nang sa ganun ay sa hand mixer lang natin ito babatihin yung ating itlog or yung egg whites. At para madali nyo lang masundan at ang bango nga naman pag sa dahon ng saging natin ito ilagay. Kaya tara na. So dito sa ating mixing bowl, meron na tayong 6 na piraso ng egg yolk mula sa large na itlog. Maglagay ng half teaspoon ng iodized salt, 1/4 cup na puti na asukal, 1 teaspoon vanilla extra, 1/4 cup na mantika, and din haluin muna natin ito ng bunggang-bungga. At nang sa ganun ay madurog talaga yung ating egg yolk. Lagyan natin ng 1/3 cup na evaporated milk and then haluin at maglagay na tayo ng 1 in 1/4 cup na cake flour. At lagyan na ng 1 in 1/2 teaspoon na baking powder. At haluin lang ng mabuti para kuminis yung ating cake batter mixture. At ito lang siya kalapot na medyo runny. At iset aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating merang. So dito meron na akong 6 na piraso ng egg whites at mula ito sa large din na itlog. Maglagay ako dito ng half teaspoon ng baking powder. Pwedeng gagamit dito ng cream of tartar ha. At pag nag-create na ito ng medyo makinis na bubbles, ay unti-unti na natin ilagay yung half cup na puti na asukal. Unti-unti lang yung paglagay talaga natin ha. At nang sa ganun ay hindi mabigatan yung ating egg whites at nang maganda yung alsa. Kailangan talaga yung ating egg whites ay hindi mahaluan ng kahit kunti or maliit na egg yolk ha. Para maganda talaga yung volume, yung alsa ng ating egg whites. At yung attachment ng hand mixer natin at yung mixing bowl na pinaglalagyan natin ng egg whites ay kailangan ay dry ho yan. Pag natapos na natin mailagay lahat yung ating asukal ay batihin lang natin yan ng mga ilan lang na minuto hanggang sa makuha natin yung tamang consistency na medium stir peaks ng ating egg whites. At kailangan bago ang lahat ay nakapag-prepare na tayo ng ating hulmahan. Nakapaghalog na tayo ng dahon ng saging. At nang sa ganun ay diretso na yan sa paglagay yung ating mixture pagkatapos natin yang ihalo. At hinati ko lang muna yung ating mirang sa paghalo dito sa ating cake batter mixture. At pagkatapos ay pwede na nating ilagay yung natira natin na mirang. And then haluin ng padahan-dahan. Ay huwag lang talaga natin itong ma-overmix ha. Kailangan hindi natin ito ma-overmixing para maganda yung alsa. Pag nagsalang na tayo dito, nang sa ganun hindi sa mag-deflate, hindi maging pudding yung ating mga mamon chiffon. At sa puntong ito ay kailangan nakapagpainit na tayo ng ating oven dahil isa lang natin ito agad at ito nalutuin natin ito sa may preheated oven na 160 degrees Celsius sa loob ng 20 to 25 minutes lang. At ang iba dito ay nilagyan ko ng toppings na buko. At ito naman ay lalagyan pa natin ito ng toppings. Nag-fried lang ako dito ng itlog ng pugo o yung quail egg lang para mga maliliit lang yung ating itlog at lagyan ng grated cheese. Sarap at mabinta din ka ha kasi bago naman sa paningin nila. Bago namang version, bagong hitsura.